Pagmulat ng mga mata ni Hiro, problema agad ang sumagi sa isip niya. Hindi siya pinatulog ng konsensya sa halos buong magdamag. Sa tansya niya, mahigit kalahating oras lamang ang kanyang tulog. Natulala siya sa nakasaradong bintana. Habang iniisip ang nangyari sa kanila ng nobya na taga Maynila. Galit na galit ang ina nitong nasa abroad nang malamang buntis ang dalaga at siya ang ama. Dahil ayaw niyang panagutan ng nagawa, lumuwas siya ng probinsya para takasan ng babae. Tinanggalan din niya ng SIM card ang cellphone upang hindi siya makontak. Hindi niya kinaya ang mga alalahaning bumabagabag sa kanya, kung kaya napilitan siyang tumayo sa higaan. Napalingon siya sa mga picture frame na nakadisplay sa tabi niya. Sa mga litratong iyon, makikita ang mga larawan niya na may malalaking ngiti. Subalit ng araw na iyon, kahit isang matipid na ngiti ay hindi niya mapakawalan. Ayaw na muna niyang magmukmok sa higaan dahil lalo lang siyang nilalamon ng depression, kung kaya lumabas siya ng kwarto. Pagtungo niya ng kusina, sermon agad ng kanyang ina ang naging almusal. Palagi nitong inuusisa ang pagiging tamad niya. Hindi raw siya tumutulong sa gawaing bahay at walang silbi. Lahat na yata ng uri ng sermon ay ibinato na sa kanya. Pinilit na lamang niyang itikom ang bibig dahil ayaw niyang madagdagan pa ang problema. Ayaw na muna niyang problemahin ang pagiging tamad. Ang kanyang inaalala ay ang babaeng nabuntis niya, na maging ang sariling magulang ay hindi pa alam ang tungkol doon. Sa oras na malaman ito ng kanyang ama't ina, gulo ang kahantungan ng lahat. Umupo siya sa harap ng lamesa at sinubukang kumain ng tira-tirang itlog at isang tuyo na nasa pinggan. Nakakadalawang subo pa lamang siya ay wala na siyang ganang kumain. Hindi na nga siya pinatulog ng konsensya ay ayaw pa siyang pakainin. Sa loob ng mahigit kalahating oras, nakalimang subo lamang siya. Pagkatapos ay tumayo na agad upang maligo at magbihis ng damit panglabas. Paglabas niya ng kwarto, muli siyang tinanong ng may halong sermon ng ina kung saan na naman ang kanyang punta. Sandali lang ho ako. Matamlay ang tinig na tugon niya. Yumuko agad siya at lumabas ng bahay. Noon, nakaugalian niyang sagot-sagutin at pagtaasan ng boses ang ina sa tuwing sesermonan siya nito. Ngayon, napakabanayad ng kanyang tugon. Sa paraang iyon niya, ipinahiwatig na may malaki siyang problema at kailangan ng tulong mula sa mga magulang. Lamang, mukhang malabong maramdaman ng pusong bato ng kanyang ina ang pagpapahiwatig niya. Naglakad-lakad si Hiro sa tabi ng kalsada. Lalo siyang lalamunin ng kanyang konsensya kung mananatili siya sa bahay. Nais niyang maglibot sa pagbabaka sakaling makakalimot siya sa problema kahit kaunti. Sa tuwing may makakasalubong siyang mga taong nagkakatuwaan sa paligid, nakararamdam siya ng inggit sapagkat napakasaya ng mga ito at tila walang problema. Dahil doon ay muli siyang binalik-balikan ng kanyang konsensya. Kahit anong gawin niya, ayaw siyang tantanan nito. Hindi na niya alam kung paano pa haharapin ang kanyang problema. Nahinto siya sa paglalakad nang tumapat siya sa isang itim at kinakalawang na gate na napaliligiran ng mga punong kahoy. Naupo siya sa isang bakal na upuan na nasa tabi ng isa sa mga puno upang ipahinga ang kanyang paa na napagod sa kalalakad. Napayuko siya, pumikit, at muling napaisip. Hindi niya alam kung dapat na ba siyang magpakamatay o magpakalayo-layo. Pero naaalala niya na hindi rin pala siya tatantanan ng konsensya kahit saan siya magpunta. Ilang araw na siyang inaalipin ng depresyon. Noon lang niya iyon naramdaman sa buong buhay niya. Natigilan siya sa pag-iisip
nang maramdaman ng malamig na simoy ng hangin. Iniangat niya ang ulo at sumandal sa upuan. Nilanghap niya ang sariwang hangin upang makaramdam ng kaunting kaginhawaan. Napalingon siya sa lumang gate at natulala. Naaalala niya ang mga kwento-kwentong naririnig noong bata pa siya tungkol sa nasabing gate. May tinatago umanong misteryo ang lugar na iyon at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mga taong magtangkang pumasok. Sa modernong panahon, walang nagsubok na pumasok doon. Dahil sa gate pa lang, ay kakaibang kilabot na ang mararamdaman ng sinumang humawak doon. Dahil depressed siya ng mga oras na iyon, wala sa loob na tumayo siya at lumakad patungo sa gate. Paghawak niya roon, naramdaman niya ang lamig na bumabalot sa gate. Pakiramdam niya'y nakahawak siya ng isang malamig na yelo. Binuksan niya ang gate at nilingon ng paligid. Wala siyang nakitang iba, kundi mga patay na puno at tuyong mga dahon sa lupa. Pagkapasok niya sa loob, bahagya siyang napayakap sa sarili dahil sa lakas ng hangin na animoy humihipo sa balat niya. Naglakad-lakad siya habang pinagmamasdan ng tahimik na paligid. Napakalawak ng lugar at pwedeng patayuan ng malalaking gusali kung tutuusin. Ngunit ang problema, walang nagbabalak na pumasok dito dahil sa mga alamat. Tila patay na ang buong lugar at nawala na rin maging ang likas na yaman nito gaya ng mga puno at tubig. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, napansin niyang tila dumidilim ang kalangitan. Wala na ang sikat ng araw at lalong lumakas ang ihip ng hangin na wari nagbabadya ng ulan. Naisipan na niyang lumabas upang hindi abutan ng ulan doon. Sa kanyang paglalakad, saglit siyang napahinto nang makaramdam ng kakaiba. Tila ba may nagtatagong nilalang na nakamasid sa kanya sa paligid. Lalo pa niyang binilisan ng paglalakad bago pa siya makakita ng hindi kanais-nais. Paglabas niya ng gate, bahagya siyang nagtaka dahil bigla na lamang bumigat ang kanyang ulo at lumabo ang paningin, ngunit panandalian lamang. Bago siya maglakad pa uwi, napagtanto niyang makulimlim na rin ang kalangitan maging sa labas ng gate. Mukhang uulan nga yata. Nagmadali na siya sa paglakad bago bumuhos ang ulan. Nakasalubong niya sa daan ang kanyang kapatid na babae. Tinawag niya ito at hinawakan. Subalit bigla siya nitong siniko. Tumalim ang titig ng babae sa kanya. Wala itong binitawang salita at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hinayaan na lamang niya ang babae. Bahagyang nanibago siya rito. Dati ay nangungulit pa ito sa kanya na makipagkwentuhan kahit wala siyang ganang makipag-usap. Subalit ng mga sandaling iyon ay tila may kakaiba sa ikinilos ng babae. Ngunit hindi niya mawari. Nang makarating siya sa harap ng bahay nila, hindi pa rin bumubuhos ang ulan kahit masama na ang hitsura ng langit. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang kanyang ama at ina na kumakain sa kusina. Nahinto ang mga ito at napatitig sa kanya. Bahagya nga siyang nagtaka dahil kakaiba ang titig ng mga ito. Noon lang niya nakitang tumitig ng ganoon sa kanya ang mga magulang. Wala namang galit sa mata ng mga ito, ngunit may kakaiba sa titig ng mga ito na hindi maipaliwanag ng isip niya. Bumitaw siya sa pagkakatitig sa dalawa at akmang papasok sa kwarto. Subalit biglang tumayo ang kanyang ina at hinarangan siya. Teka, anong ginagawa mo rito? Bakit bigla ka nalang pumasok dito? Kunot ang noong tanong ng ina niya. Ma, magpapahinga muna ako. Tugon niya. Bakas sa mukha ang pagtataka sa kakaibang ikinikilos ng ina. Bakit ka ba biglang pumasok sa bahay namin? Sino ka ba? Bakas din sa mukha ng ina ang pagtataka. Ano bang nakain niyo, ma? Papasukin niyo na ako sa kwarto. Hoy! Magnanakaw ka ba?
Bakit ka biglang pumasok dito sa bahay namin? Ano ba kailangan mo? Ang ama niya ang nagsalita. May galit ang tinig nito. Hindi na alam ni Hiro kung anong isasagot niya. Nang mapasulyap siya sa dingding sa sala, nakita niyang nakasabit doon ng malaking picture frame ng kapatid niya na nakasuot ng gown na pang JS prom. Nangunot ang kanyang noo dahil sa pagkakaalam niya ay nakatago ang litratong iyon ng kapatid. At ang nakasabit doon ay ang graduation picture niya noong high school. Doon na siya nakaramdam ng kapuna-puna. Anong nangyayari? Wika ng isip niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Napamulagat siya nang makitang iba na ang ayos nito. Ang mga picture frame namang nakadisplay roon ay puro litrato na lamang ng kapatid niya at wala na ang sa kanya. Nasaan na yung mga picture ko rito? Kunot noong tanong niya habang iginagala ang tingin sa buong paligid ng kwarto. Ano bang litrato ang pinagsasabi mo dyan? Trespassing itong ginagawa mo. Gusto mong tumawag ako ng pulis? Banta ng ina niya. May galit na rin ang tinig nito. Trespassing? Nakalimutan niyo na ba, Ma? Anak niyo ako. Ako si Hiro Panganiban. Ba't ba kayo nagsasalita ng ganyan? Parang hindi niyo ako kilala. Talaga namang hindi ka namin kakilala, iho. Ngayon ka lang namin nakita. Mali ko bang Panganiban din pala ang apelido mo? Baka naman magkapareho lang tayo ng apelido. Pero hindi kita anak. Isa lang ang anak namin at babae siya. Wala kami anak na lalaki. Paliwanag ng ina niya. Sa tono ng pananalita nito, tila nagsasabi ito ng totoo. Nalito, nagtaka at nahiwagaan si Hiro sa mga nangyayari. Bakit di niyo ko naaalala? Nakalimutan niyo na ba, Ma? Kaninang umaga pinagagalitan niyo pa nga ako eh. Nagpaalam pa nga ako kanina na lalabas lang ako sandali. Bakit pag uwi ko ganyan na mga sinasabi niyo? Ano ba nangyayari rito? Napakamot ng ulo si Hiro sa labis na pagtataka. Hindi ko alam ang sinasabi mo, iho. Ang anak kong babae ang nagpaalam sa akin kanina na lalabas lang siya sandali. Umalis ka na bago pa kami magpatawag ng pulis. Tugon ng babae at lumapit ito sa asawa. Hoy! Baliw! Lalayas ka o kakalad ka rin kita palabas? Matalim ang mga matang banta sa kanya ng ama. Napaatras si Hiro at muling napalingon sa paligid. Doon niya napagtanto na nawawala ang lahat ng litrato niya na nakadisplay sa paligid. Maging ang mga baby pictures niya na nasa istante ay wala na rin. Maging ang mga medal niya noong kinder siya ay nawawala sa pinagsasabitan nito. Lumabas ka! Iyon ang huling wika ng kanyang ama at tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nalilito siya. Kaya siguro hindi siya pinapansin ng kanyang kapatid kanina dahil hindi na rin siya kilala nito. Pinuntahan niya ang kaibigang si Ernest. Pagbukas nito ng pinto, agad itong nagtanong kung sino siya. Pati ba ikaw, bro? Hindi na rin ako kilala. Napabagsak ng balikat si Hiro. Pasensya na. May kailangan ka po ba? Sino po bang hinahanap mo? Magalang na tanong sa kanya ni Ernest. Sa tono ng pananalita nito, halatang hindi nga siya kilala nito. Labis siyang naninibago sapagkat may pagkasiga kung magsalita ang kanyang kaibigan kapag nag-uusap sila. Ikaw ang kailangan ko, Ernest. Di ba iyon ang pangalan mo? Kilala kita kasi kaibigan kita, bro. Magkaklase tayo noong high school, remember? Paalala ni Hiro. Nagbabaka sakaling matandaan niyo ng kaibigan niya. Pasensya na po pero hindi talaga kita kilala. Baka nagkamali ka lang ng bahay na kinatukan. Nagsasalita pa sana siya, subalit nagsara na agad ng pinto ang lalaki. Wala na siyang nagawa, kundi ang puntahan ng iba pa niyang mga kaibigan. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wala akong kilalang Hiro Panganiban. Ngayon pa nga lang kita nakita. Sorry, I don't know you. Pinagbagsakan siya ng pinto ng kaibigang si Karen. Hindi sumuko si Hiro. Pinuntahan niya ang lahat ng mga kaibigan at kaklase niya. Maging ang iba pa nilang mga kamag-anak at mga pinsan na nasa kabilang barangay ay pinuntahan din niya. Subalit iisa lang ang lumabas sa bibig nilang lahat. Hindi kita kilala. Nagtaka si Hiro sa mga nangyayari sa paligid. Tila hindi na siya kilala ng mga mahal sa buhay. Maging ang sariling magulang
ay hindi na rin siya matandaan. At ang labis pa niyang ipinagtaka ay ang biglang pagkawala ng lahat ng litrato o bagay lang na makapagpapatunay ng existence niya sa mundo ay naglaho. Binalikan niya ang lumang gate na pinuntahan kanina. Malakas ang kanyang kutob na may kinalaman ng pagpasok niya sa lugar na iyon, kung kaya nabura ang alaala sa kanya ng mga tao. Pakiusap. Ibalik mo na ang alaala ng lahat ng mga mahal ko sa buhay. Paulit-ulit niyang wika sa kanyang isipan, habang palinga-linga sa paligid. Ibig na niyang maluha at umasang babalik sa normal ang lahat. Paglabas niyang muli sa gate, sinubukan niyang umuwi muli sa kanila. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pinto, agad siyang tinitigan ng masama ng kanyang ama na nasa kusina. Nagbalik ka na naman. Makulit ka rin eh, no? Gusto mo talagang ipahuli kita sa pulis. Sino ka ba? Nanlaki pa ang mga mata nito. Tila galit na galit sa kanya. Agad niyang isinarado ang pinto at tumakbo palayo. Nagbalik siya sa lugar na pinuntahan at naupo sa isang bakal na upuan na nasa tabi ng punong kahoy habang pinagmamasdan ng lumang gate. Lalong nadagdagan ang problema niya. Sa kanyang akala, wala nang mas titindi pa sa problema sa kanyang nobya. Ang pangalawang problemang iniisip niya ay kung bakit hindi na siya kilala ng lahat ng tao. Hindi niya alam kung parusa ba iyon sa kanya dahil ayaw niyang harapin ang problema sa babae. Lumatag na lang ang gabi ay nanatili siyang nakaupo sa lugar na iyon. Nag-iisa, nag-iisip, walang makausap. Naghari sa isip niya ang magkahalong depresyon at pagtataka. Lalo siyang hindi pinatahimik ng konsensya at nagulo ang kanyang isip. Maya-maya pa, umagaw sa atensyon niya ang isang babaeng gumagapang sa gitna ng daan. Nangingitim ang balat nito na tila wala ng dugo at laman. Nang magsimula itong gumapang patungo sa kinauupuan niya, napatayo na siya at napaatras. Isang lalaki naman ang nakita niyang gumagapang patungo sa kanya. Katulad ng babae, tila wala na rin itong dugo at laman base sa itsura ng katawan nito. Padami ng padami ang mga nilalang na nagsilitawan sa paligid at gumapang papunta sa kanya. Nang mapagtanto niyang bangkay ang mga gumagapang na iyon, napatakbo siya papasok sa loob ng gate. Wala na siyang ibang mapupuntahan dahil lahat ng pwede niyang takbuhan ay napaliligiran na ng gumagapang na mga bangkay. Habang papalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi nagtagal, nasa harap na ng gate ang mga bangkay. Gumapang ang mga ito hanggang sa unti-unting mabuksan ang gate. Nang sila'y makapasok sa loob, nagkaroon sila ng kakayahan na tumayo at maglakad. Lalong nasindak si Hiro nang masilayan ang mukha ng mga ito na punong-puno ng mga uod at walang laman ng sisidlan ng mga mata. Nangitim ang labi ng mga ito at kulubot ang noo. Binilisan pa niya ang pagtakbo. Tiniis niya ang mga sugat sa paa, gawa ng mga nalaglag na matutulis sa sanga ng puno, para lamang makalayo sa mga nilalang na humahabol sa kanya. Tumakbo siya ng tumakbo. Walang patid. Halos malaglag ang puso niya sa kakatakbo. Pakiramdam niya nag-slow motion ang kanyang galaw sa tuwing bibilisan pa niya ang pagtakbo. Natigilan siya nang masilayan ng iba pang mga bangkay na nakasabit sa sanga ng mga punong kahoy sa paligid. Punit-punit at nabahiran ng dumi ang damit ng mga ito. Ang kanilang katawan ay ginagapangan ng mga uod at langgam. Ang iba namang mga bangkay ay halos kalansay na lamang at ang ilang parte ng kanilang buto ay nahulog na sa lupa. Nang marinig ni Hiro ang paparating na mga bangkay na humahabol sa kanya, muli siyang nagpatuloy sa pagtakbo. Nagsimulang pumatak ang kanyang luha na makitang gumalaw-galaw
Ang mga bangkay na nakasabit sa bawat punong madaanan niya na animoy kinukuryente. Sa mga sandaling iyon, takot na ang naghari sa kanya at hindi depresyon. Ibig sumabog ng ulo niya sa takot. Nang mapagod siya sa kakatakbo ay napahinto siya at sumandal sa isang puno. Sa tingin niya, nakalayo na siya sa mga bangkay na iyon. Wala na ring mga bangkay na nakasabit sa mga puno. Mukhang nasa dulo na siya ng lugar na iyon. Mas lalong tahimik at madilim, ngunit mapayapa. May ilang minuto rin siyang natulala. Pagkatapos niyon, muling tumulo ang kanyang luha at naglaro sa kanyang isipan ng lahat-lahat na nangyari mula noong nabuntis niya ang nobya hanggang sa habulin siya ng mga bangkay. Noon lang siya umiyak ng ganoon. Ang isa sa pinakaayaw niyang gawin noon ay ang umiyak dahil sa paniniwalang nakakasira ng pagkalalaki iyon. Subalit sa sitwasyon niya, ang naging tingin niya sa sarili ay mahina at walang silbi kaya siya naiyak. Pagmulat ng mga mata niya, umaga na pala. Tulad kahapon, sa kanyang paggising ay problema at takot agad ang naglaro sa isipan niya. Bumangon siya at sumandal sa puno. Ang una niyang inisip ay ang lugar ng kanyang kinalalagyan. Noong bata siya, hindi niya maintindihan kung bakit nasabi ng mga tao na may misteryo raw na bumabalot sa lugar na iyon. Pero base sa nangyari sa kanya, naiintindihan na niya kung bakit walang sino man ang nakakaalam sa lihim ng lugar na iyon. Sa tingin niya, isa siya sa mga biktima ng misteryong lugar. Dahil na rin sa nangyari, wala na siyang ganang mabuhay pa. Hindi na siya kilala ng lahat ng tao. Maging ang magulang niya ay hindi na rin siya naaalala. Ang gusto lang naman niya ay makalimot sa problema. Subalit ng araw na iyon, ang mundo mismo ang nakalimot sa kanya. Bagamat napakasaklap ng nangyari, nagpapasalamat pa rin siya dahil natakasan niya ang problema sa kanyang nobya. Lamang, mas matindi pa roon na naging kapalit. Makalipas ng ilang mga araw, makikita ang katawan ni Hiro na nakasabit sa punong kahoy. Wala na siyang buhay. At nagsimula na ring pagpiestahan ng mga uod at langgam ang katawan niya. Kabilang na siya sa mga bangkay na nakasabit sa mga punong naroroon. Lahat ng mga taong magtangkang pumasok sa gate na iyon ay mabubura ang existence at ala-ala sa mundo. Matatandaan pa rin nila ang kanilang sarili, ngunit hindi na sila maaalala pa ng kanilang mga mahal sa buhay. Pati ang lahat ng taong nakakakilala sa kanila. Paglipas ng 3 araw, ang bangkay ng mga biktima ay isasabit ng mga maligno sa punong kahoy na magsisilbing huling hantungan nila. Iyon ang dahilan kung bakit walang taong nabubuhay ang nakakaalam kung anong klaseng misteryo ang nasa loob ng gate na iyon. Malalaman lamang nila ito kung papasukin nila ang nasabing lugar. Subalit iyon ang magiging katapusan nila.